Isa ka rin ba sa mga taong ang pangarap ay yumaman? Madalas mo ba iniisip na kung ano kaya ang ginawa mo ngayon kung mayaman ka na? Karamihan sa atin ay mayroong goal na guminhawa ang buhay. Iniisip natin kung mayaman na tayo ay magagawa na natin ang mga bagay na gusto natin gawin at mabibili na natin ang mga bagay na gusto natin bilhin. At hindi na tayo mamumroblema pa sa pera. Yan ang goal na gusto mangyari sa buhay ng karamihan. Ngunit bakit hanggang ngayon ay patuloy pa rin na naipapasas ang kahirapan? Dahil kung ano ang pattern sa buhay ng kanilang mga magulang ay parang nangyayari din sa kanila. Isa sa mga dahilan nito ay nagagaya natin ang mindset at paniniwala ng mga tao na nasa ating paligid. Kung merong masamang pananaw ang iyong mga magulang at kaibigan tungkol sa topic ng pera at pagyaman, posibleng magagaya mo rin ito at ayaw mo rin pag-uusapan ang topic ng pera o pagyaman. Ang isa pang dahilan ay hindi itinuturo sa paaralan ang topic ng personal finance, kung paano i-increase ang iyong income, paano ito iipunin at kung paano ito i-invest. Marami pang dahilan kung bakit karamihan sa mga tao ay mahirap at patuloy na naghihirap. Pero gusto ko gawin mo ngayon ay umako ka ng responsibilidad. Itigil mo na ang paninisi sa gobyerno, sa iyong mga magulang, kaibigan, sa school system at simulan mo nang baguhin ang iyong pananaw sa iyong buhay. Maging focus ka sa mga bagay na meron kang control. Kaya sa video na ito, ngayon, ay ibabahagi ko sa iyo ang 5 steps na pwede mong gawin kung papaano ka makaalis sa kahirapan. Marami pang steps na dapat mong gawin para mabago ang takbo ng iyong buhay. Pero naniniwala ako na ang 5 steps na ito ay pinaka-foundation kung paano ka makakaahon sa kahirapan. Step number 1. Gumawa ka ng desisyon na hindi ka na maghihirap. Ang lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay nagmumula sa ating desisyon. Halimbawa, kung wala ka pang ipon hanggang ngayon, kahit eksakto naman ang iyong kinikita, yan ay dahil sa desisyon mo na gumastos kaysa mag-ipon. Pero kung desisyon mo na titigil muna ang sobrang paggastos at sisimulan mo na ang mag-ipon, ngayon dyan magsisimula ang malaking pagbabago ng iyong buhay. Dahil walang taong naging mayaman at nagtatagumpay kung meron siyang mga ugali at mga desisyon katulad ng isang mahirap na tao. Karamihan sa mga tao ay gustong yumaman. Gusto nila na sila ang boss. Meron silang investment at walang stress pagdating sa pera. Meron silang goal at alam nila kung ano ang gusto nilang mangyari sa buhay, sa kanilang buhay. Pero ang problema, unwilling sila na baguhin ang kanilang ugali sa paghawak ng kanilang pera na siyang dahilan kung bakit sila ay patuloy na naghihirap. Kung seryoso ka na maiangat ang iyong sarili sa kahirapan, dapat ay gumawa ka ng goal at maging conscious ka sa iyong mga desisyon. Kung ano ang posibleng mangyari kung gagawin mo ang mga bagay na ito, kung maganda kaya o masama upang palagi kang ma-attract sa pagtupad ng iyong mga pangarap. Step number 2. I-upgrade mo ang iyong skills. Ang dahilan kung bakit mo kailangan i-upgrade ang iyong skills, ito ay upang mabigyan mong malaking value ang karamihan. The more na malaking value ang maibibigay mo sa mga tao, malaki rin ang halaga na posibleng kikitain. Palagi mo tandaan na ang pera ay nakaka-attract at sumusunod kung saan ang value. Yan ang dahilan kung bakit karamihan sa mga mayayaman at successful na mga tao ay patuloy na tinuturuan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pananaliksik ng kaalaman at paniniwala o pinapalawak ang kanilang connection sa ibang mga successful na mga tao upang manatili na competitive at mag-improve ang kanilang skills. Dapat mo rin i-apply ito sa iyong sarili kung gusto mong magbago ang iyong buhay at makaalis sa kahirapan. Kailangan mo rin gumawa ng pagbabago at patuloy na mag-improve. Pwede mo itong simulan sa pagbabasa ng libro. Hanapin mo ang libro na nasulat
na ng isang successful na tao at subukan mo itong basahin o kaya ay mag-enroll ka sa isang online course at sundin mo ang payo ng instructor. Maraming paraan kung paano i-improve ang iyong skills. Ang kailangan mo lang ay dapat meron kang willingness na matuto at tumanggap ng pagbabago, maglaan ka ng mahabang panahon upang ma-improve ang iyong skills dahil iyan ang pinaka-foundation kung paano mabigyan ng value ang karamihan. Step number 3, i-manage mo ng maayos ang iyong pera. Walang tao na nakaalis sa kahirapan na hindi niya alam kung paano i-manage ng maayos ang kanyang pera. Ang mga mayayaman ay masters sa pagmamanage sa kanilang pera at hinahati nila ito sa 3 kategory. Ang unang kategory ay ang investment. Dito nakalagay ang lahat ng kanilang assets. Ito ay para sa long-term na pangangailangan at patuloy nila itong dinadagdagan ng pera upang mas lalo pa itong lalaki. Pangalawang kategory ay ang expenses o ang mga bagay na kailangan mo para mag-survive araw-araw. Pangatlong kategory ay ang saving. Or dito nakalagay ang insurance, emergency fund at ipon para sa darating na investment opportunity. Ginagawa nila ito para mag-acquire ng maraming assets at upang mabigyan nila ito ng proteksyon. Isang paraan ng pagmamanage ng iyong pera ay ang paggawa ng budget. Ang dahilan kung bakit ito kailangan gumawa ng budget, ito ay upang mabigyan mo ng awareness ang sarili mo sa pera na pumapasok at lumalabas sa iyong bulsa. Dapat ay alam mo kung magkano ang iyong income, ang perang napupunta sa iyong gastos, ang perang napupunta sa iyong ipon. Mahalaga na meron kang awareness sa mga ito upang mabigyan mo ng proper management ang iyong pera at upang ma-maximize mo ang iyong savings at ang pag-i-increase ng iyong income. Isa sa mga dahilan kung bakit karamihan sa mga tao at patuloy na naghihirap at palaging baon sa utang dahil wala silang goal na mag-ipon at hindi sila gumagawa ng budget. Naniniwala ako na ang pagmamanage ng pera ay skills na dapat mong matutunan kung gusto mo makaalis sa kahirapan at isang mahalagang activity na kailangan mong gawin sa tuwing nakakatanggap ka ng pera. Walang masama sa paggastos. Okay lang naman mag-acquire ka ng konting liabilities as long as na hindi mo ito ginagawa as priority at palagi mong inuuna ang pag-iipon. Kaya sa susunod na makatanggap ka ng pera, una mong itabi ang 10 to 20% ng iyong income at planuhin mo rin ng mabuti ang iyong paggastos upang sa darating na panahon, kung meron kang sapat na ipon at kaalaman, ay pwede ka nang pumasok sa mundo ng investing at pagnenegosyo. Step number 4. Kailangan mong magsakripisyo. Lahat ng goal na gusto mong makamit ay mayroong prize. Hindi ito basta-basta darating sa iyo dahil gusto mo lang. Kailangan mo munang gumawa ng malaking pagbabago sa iyong sarili at magsakripisyo. Kung gusto mo na may naiipon ka na ngayon, kailangan mong isakripisyo ang iyong bad spending habit at gawin priority ang pag-iipon. Kung gusto mo naman magbawas ng timbang, kailangan mo rin isakripisyo ang madalas na pagpunta fast food at gawing parte ng iyong daily activity ang pagkain ng mga masusustansyang pagkain at madalas na pag-i-exercise. Kung unwilling ka na magsakripisyo, parang sinabi mo na rin sa iyong sarili na ayaw mo na may magbago sa iyong buhay. Sinabi ng motivational speaker na si Jim Rohn, "If you keep doing what you've always done, you'll keep getting what you've always got." Para makaalis ka sa kahirapan, kailangan mong tandaan na maraming bahagi ng iyong sarili ang dapat mong baguhin. Dahil kung ayaw mong magbago, hindi aasenso ang buhay mo. Kailangan mo rin isakripisyo ang lahat ng bagay na hindi sumusuporta sa pag-abot ng iyong pangarap at maging focus ka sa mga bagay na magbibigay ng malaking input sa pagtupad ng iyong goal. Step number 5. Bumuo ka ng isang sustainable na negosyo. Para makaalis ka sa kahirapan, dapat ay meron kang long-term plan. Ang long-term plan na yon ay ang negosyo na magbibigay sa iyo ng financial freedom.
Hindi madali ang pagbuo ng isang negosyo dahil malaking capital ang kailangan. Pero kung titingnan mo ang lahat ng mga successful na tao, ang common na makikita mo sa kanila ay meron silang negosyo at iba pang investment na palagi nabibigay sa kanila ng passive income. Kailangan mo na magsimula ngayon at bumuo ng plano. Kahit ano pa ang iyong sitwasyon. Ngayon, dahil hindi mo kayang magtrabaho habang buhay at kung ang iyong income ay nakabase lamang sa iyong pagtatrabaho, kung magre-retiro ka na, palagi mong tatandaan na merong dalawang uri ng income. Ito ay ang active income at ang passive income. Ang active income ay ang income na meron sa mga employee at self-employed. Kailangan mong ipagpalit ang iyong personal na oras sa ganitong uri ng income. Wala naman masama dito, especially kung malaki ang iyong kinikita dahil kaya mo rin mag-ipon ng malaking halaga. Pero ang problema ay limited lang ang oras at lakas nating lahat. Hindi mo kayang magtrabaho ng 24 hours every day hanggang sa ikaw ay tumanda. Kaya naman, kailangan natin maghanap ng mas mabuting paraan at dito natin maa-apply ang income ng mga mayayaman. Ang tinatawag na passive income, ito ang income na galing sa negosyo at investment na patuloy na nagbibigay sa iyo ng income kahit konting oras lang ang naiambag mo sa pagtatrabaho dahil hindi nakabase sa oras ang sa ganitong income. Dahil value at volume na ang pinagbabasihan dito, ang pagtayo ng sariling negosyo ay isang mahalagang desisyon na gagawin mo para makaalis ka sa kahirapan. At dapat ang ginawa mong goal ay magkaroon ng passive income. In summary, ang 5 steps na dapat mong gawin para makaalis ka sa kahirapan ay number 1, gumawa ka ng desisyon na hindi ka na maghihirap. Number 2, i-upgrade mo ang iyong skills. Number 3, i-manage mo ng maayos ang iyong pera. Number 4, kailangan mong magsakripisyo. Number 5, bumuo ka ng isang sustainable na negosyo. Dito sa 5 steps, alin dito ang ginawa mo na ngayon or ginagawa mo na ngayon? Magbigay ka ng comment sa ibaba. At sana ay may natutunan ka sa video ko ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kang updated sa mga videos ko. I-like, mag-comment at i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood at sana ay magtagumpay ka.